Abala ako ngayon sa paglalagay ng mga damit ko sa maliit na luggage. Bukas kasi makalawa ang biyahe ko patungong Maynila. Labag man sa kalooban ko, ay wala akong nagawa sa kagustuhan ng aking nanay. Ikakasal kasi ito sa ibang lalaki. Simula nang mamatay ang tatay ko, ay kaagad itong naghanap ng trabaho sa Maynila, at ilang taon na din kaming hindi nagkikita. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na nakatakda na itong ikasal. Dahil sa kagustuhan ko rin na makita ang nanay ko, ay susundin ko na lamang ang nais nito. Tamang-tama dahil wala pa naman ang enrollment sa gusto kong pasok ang eskwelahan, para sa pagkokolehiyo ko. Gusto kong makapagtapos ng Hotel and Restaurant Management, iyon talaga ang pangarap ko noon pa. Hindi rin ako nahirapang makakuha ng scholarships, dahil masasabi ko rin naman na may laman ang utak ko, hindi nga lang to the highest level, pero kaya kong ipasa ang lahat ng examination sa pag-aaral. Nag-iisang anak lang ako, at kasalukuyan akong nakikitira sa kapatid ni nanay na si Antefe. Simula nang lumuwas si nanay ng Maynila, ay itinuring ko na rin itong tunay na ina, at itinuring niya rin naman akong tunay na anak, kahit na matandang dalaga ito. Tumutulong ako kay Antefe sa pagbebenta ng isda sa palengke, tuwing araw ng linggo. Minsan naglalako rin kami ng mga kakanin sa aming barangay. At ngayong aalis na ako, ay hindi ko talaga maiwasang malungkot. Mag-iingat ka doon, Isabel. Iba ang Maynila dito sa probinsya natin. Lahat ng karahasan ay makikita mo doon. Sana huwag mong pababayaan ang sarili mo. Natigil ang pag-aayos ko ng mga damit, nang maulinagan ko si Antefe mula sa likuran ko. Parang nilamokos ang puso ko, dahil sa matinding awa. Naaawa ako sapagkat mag-isa na lamang itong magtitinda sa palengke. At mag-isa na lamang itong kakain sa hapagkainan, ngunit natigilan ako. Bakit ko kailangan makaramdam ng ganoon pagkatapos ng kasal ni nanay ay babalik naman ako kaagad dito sa probinsya. Siguro dahil sobrang napamahal na ako kay Antefe, kaya ganoon na lamang ang nararamdaman ko. Masyado rin touchy ang mga paalala nito, kaya hindi ko maiwasang lihim na mapaiyak. Ngunit saglit lang iyon, dahil mabilis kong pinahid ang aking mga luha. Dahan-dahan akong humarap dito. Salamat po sa mga paalala. Mag-iingat po ako doon, huwag po kayong mag-alala, makakabalik naman po ako kaagad pagkatapos ng kasal ni nanay. Pilit itong ngumiti at saka niyakap ako. Ikumusta mo na lang ako kay ate. Sabihin mong miss na miss ko na siya, Anito. Tumango lang ako at muling ipinagpatuloy ang pag-aayos ng aking mga kagamitan. Sinulit ko ang mga pagkakataong hindi pa ako nakakaluwas ng Maynila. Todo ang pagtulong ko kay Antefe sa pagtitinda ng mga isda sa palengke. Naglinis rin ako ng kabuuan ng bahay. Hindi ko maiwasang mapangiti, habang naglilinis. Ang daming ibinilin sa akin ni Antefe, na para bang hindi na ako babalik pa, at sa Maynila na maninirahan. Pagkatapos kong maglinis ay ipinagluto ko ito ng paborito nitong adobong manok. Inaamin kong super excited ako sa isiping luluwas ako ng Maynila for the first time. Maliban sa gusto kong makita si nanay, gusto ko rin masilayan ang lugar ng Kamaynilaan. Gusto kong makakita ng naglalakihang mga building at billboards, na hindi ko nakikita dito sa probinsya. Ayon pa kay Antefe, nandoon din daw ang lahat ng karahasan sa lungsod ng Maynila. May mga holdupper, kidnapper, killer, drug addict, basta marami pang iba. Hindi rin daw sariwa ang hangin doon dahil sa polusyon. Sa totoo lang hindi naman ako nababahala, sapagkat hindi naman ako magtatagal doon. Hindi ko rin kasi maaatim na magstay doon ng matagal dahil kay Rigor, ang childhood best friend at crush ko. Kahit pa alam kong magkaiba kami ng feelings, ay umaasa pa rin ako na balang araw na magkaroon din siya ng crush sa akin. Pareho kaming magkokolehiyo ni Rigor sa iisang eskwelahan, at masaya ako sapagkat pareho kami ng kursong gustong kuhanin. Bago ako umalis ay gusto kong magtapat kay Rigor tungkol sa lihim kong pagtingin dito. Isabel, anak, saan ka pupunta? Takang tanong sa akin ni Antefe nang makitang lumabas ako ng bakod. Sa bahay po ni Rigor. May gusto lang po akong sabihin, nakangiti kong tugon. Huwag kang magtatagal ha, dahil maya-maya lang ay ihahatid na kita sa bus terminal, Anito. Kung sana sinunod mo na lang ang gusto ng nanay mo, na mag-airplane patungong Maynila, hindi ka na dapat nagtitiis sa bus na iyon. Natigilan ako. Gusto ni nanay na mag-eroplano ako sa biyahe.
Balita ko din na malaking isda ang nabingwit ni nanay, may datong ang mapapangasawa niya. Ayaw ko lang talaga sumakay sa ganoong sasakyan, kasi may fear of heights kasi ako. Hindi rin ako komportable kasi masyado akong advance mag-isip. Ayaw kong mag-plane crush ang sinasakyan ko, at magkataon na bumagsak iyon sa ocean deep, at lamunin ako ng maraming pating. Ayaw kong masayang ang beauty ko. Paano na lang si Rigor, may pangarap pa ako na magkaroon ng anak sa kanya. Napailing na lang ako, dahil sa itinatakbo ng isipan ko. Hoy Isabel, itigil mo na nga ang pag-iilusyon mo. Unahin mo ang pangarap mong makapagtapos, hindi yung maagang mabuntis. Palihim kong sermon sa sarili ko. O Isabel, naparito ka. Tila bigla akong lumutang sa alapaap nang marinig ang boses ni Rigor. Yumuko ako at lihim na kinagat ang aking labi. Ang gwapo niya talaga. Halika, pasok ka, dugtong nito. Sobrang bilis ng pagtibok ng puso ko sa mga sandaling iyon, lalo na nang kuhanin nito ang kamay ko, at marahan akong hinela papasok sa loob ng bahay nito, nalalayan ako nitong makaupo sa upuang yari sa Nara. Gusto mo ng juice o tubig? Tubig na lang, mabilis kong tugon, nagtungo ito sa kusina upang ipagtimpla ako. Inilibot ko ang paningin ko sa kabuuan ng bahay ni Rigor. Medyo mas maayos ang bahay nito kumpara sa tinitirahan namin ni Ante Fe, yari lang kasi sa pawid ang bahay namin, at medyo may kaliitan pa iyon. Samantalang yari naman sa bato ang bahay nitong si Rigor. Ngunit kahit ganoon pa man ang estado ng pamumuhay namin, ay masaya pa rin ako sapagkat maraming tao dyan sa tabi-tabi, at walang matirhan at dapat kong ipagpasalamat iyon sa Diyos, na hindi ko naranasan ang ganoon. Ang mahalaga ay masaya kami ni Ante Fe sa kabila man ng lahat. Ayon sa kwento ni nanay noon, minsan nang nakapagtrabaho sa Maynila si Ante Fe, at nakatagpo na rin ng lalaking nagpatibok ng kanyang puso, ngunit naging dahilan rin ng paghinto niyon, nasaktan siya sa unang pag-ibig, at simula niyon ay hindi na muli ito umibig pa. Palagi rin tikom ang bibig nito sa tuwing nagtatanong kami, kung ano ang dahilan ng paghihiwalay nila noong dating kasintahan. Here. Napaigtad ako nang biglang sumulpot si Rigor, at bitbit na nito ang 2 baso na naglalaman ng juice. Maingat nitong inilapag iyon sa mesang nasa harapan ko. Salamat, bakit ka nga pala naparito? Balik nito sa tanong kanina. Napalunok ako at mabilis na ininom ang juice. Hindi ko alam pero parang biglang umurong ang dila ko. Dapat ko na ba talagang magtapat dito? Aalis na ako maya-maya. Ha? Saan? Bakit ka aalis? Sunod-sunod nitong tanong. Sa Maynila, tipid kong tugon. Bigla itong tumabi sa kinauupuan ko, at mataman akong pinakatitigan. Liwan mo na ang best friend mo. Tila dismayado nitong saad. Paano ang pag-aaral mo? Di ba may usapan tayo na sabay tayong mag-e-enroll? Ang oo mo naman, babalik din naman ako kaagad, siguro mga 2 araw lang ako doon pagkatapos ng kasal ni nanay. Nakangiti kong saad. Napakamot naman ito sa ulo. Akala ko naman for good ka na talaga doon, natatawang saad nito. Ikakasal na pala ang nanay mo and good thing makikita mo na siya at last. Oo, tipid kong tugon. Rigor, nag-aalangan kong saad nang maalala bigla ang tunay kong pakay dito. Yes, may sasabihin sana ako sa'yo, sana huwag mo akong pagtawanan, kinakabahan kong wika. Pakiramdam ko biglang nanlamig ang buong katawan ko, at ramdam ko ang panunuyo ng mga labi ko. What is it? Kunot noo nitong. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Naparito talaga ako para ipagtapat ang isang bagay, lakas loob kong saad. Tila bigla itong naging interesado. At mataman akong tinitigan. Ano nga iyon Isabel? Naiinip nitong tanong. Noon palang crush na kita, mabilis kong saad sabay takip ng mga palad ko sa aking mukha, dahil sa sobrang hiya. Naramdaman kong marahan itong inaalis ang nakatikip kong mga palad sa aking mukha, at tumunghay sa akin ang napakalapad ng ngiti ni Rigor. Hindi ko tuloy alam kung ano ang mararamdaman. Parang gusto ko nang magtago sa isang sulok, upang ikubli ang aking namumutlang mukha. Are you serious? Anito sabay hawak sa baba nito, at tila may iniisip. Sa tingin mo ba? Naiinis kong saad. Makaalis na nga. Inis kong saad sabay tayo, ngunit mabilis nitong nahawakan ang kamay ko. I'm sorry, I just wanna make sure. Okay, sinasagot na kita. Nakangising saad nito.
Halos lumuwa ang eyeballs ko, at hindi makapaniwalang tumingin dito, nanligaw ba ako? Yes. Anong yes? Inis kong tanong. Panliligaw na ba iyon? Nag-confess lang naman ako, giit ko. Pareho lang naman iyon my dear, anito sabay kindat. In a relationship na tayo, seryosong saad nito. Napailing na lang ako, pero at the same time ay nagdiwang ang puso ko. Akalain mo, nang dahil sa confession ko na iyon, biglang naging kami. Akala ko pa naman makatanggap ako ng rejections mula sa childhood crush ko. Can I kiss you? Ha? Naalarma kong tanong. Joke lang, nakangising saad nito. Mga bata pa tayo para sa bagay na iyon, at alam nating may pangarap pa tayo, anito. Bumalik ka agad ha. Anito sabay yakap sa akin ng mahigpit. Hihintayin kita. Sabay tayong mag-e-enroll, remember. Nakangiti akong tumango. Walang pagsidlan sa galak ang puso ko sa mga sandaling iyon. Hindi mawala-wala sa aking mga labi ang malapad na ngiti, habang pinagmamasdan ang naglalakihang mga building at billboards ng Kamaynilaan, kasalukuyan akong nandito sa loob ng umaandar na bus, habang malayang tinatanaw ang mga iyon. Tama si Ante Fe, malaki nga ang pagkakaiba ng Maynila doon sa probinsya. Hindi ko mabilang ang napakaraming tao na pumaparoot par ito. Wow! Puno ng paghanga kung sigaw nang makita mula sa napakalaking billboard ang isang napakagwapong lalaki, na tila ba nakatitig sa akin kahit umaandar ang sasakyan. Alam kong isa itong chef dahil sa uniforme nitong suot. May name and signature nito sa gilid ng billboard. Napakagwapo niyang tingnan, habang hawak nito ang isang plate na naglalaman ng napakasarap siguro ng pagkain. Napayuko ako nang marinig ko ang mahihinang tawanan ng mga taong kasama ko sa loob ng bus. Ganyan talaga kapag bagong solte ka pa lang sa Maynila ineng. Bigla akong napatingin sa katabi kong babae, na marahil ay nasa 40 anyos pataas. Pasensya na po, namangha lang po ako sa lalaking nasa billboard. Ang gwapo po niya kasi. Alam niyo, feeling ko po type niya ako, nakangiti kong wika. Nakita ko ang pagkunot ng noo ng babae. Paano mo naman nasabi ineng? Tanong nito sabay halakhak. Titig na titig po kasi siya sa akin. Nagulat pa ako nang bigla itong bumunghalit ng tawa at panay ang iling. Alam mo, hindi lang iyan ang makikita mo dito sa Maynila, marami pa. Malay mo rin dito mo makita ang one true love mo. Natigilan ako at aksidenteng sumagi sa isipan ko si Rigor. Nako, nasa probinsya po ang one true love ko. Nakita ko ang muling pag-iling nito, na tila hindi nakumbinse sa sinabi ko. Totoo po, nasa probinsya po ang one true love ko. Hindi ko po siya ipagpapalit sa kahit na sino, saad ko ng puno ng katapatan. Huwag kang magsalita ng tapos ineng, baka kainin mo lang din ang lahat ng sinabi mo, natatawang saad nito. Napasimangot naman ako dahil sa narinig. Manghuhula po ba kayo? Tanong ko at alanganing ngumiti. Hindi, natatawang tugon nito. Maganda ka ineng, at alam kong maraming magkakagusto sa iyo dito sa Maynila, nakakasiguro nitong wika. Hay, salamat naman at napansin niyo ang beauty ko, masigla kong wika, at muling bumaling sa labas ng bintana ng bus. Bakit halos lahat ng billboards na nakikita ko sa naglalakihang gusali na nadadaanan namin, ay ang lalaking chef na sobrang gwapo? Sikat siguro kaya ganoon, wika ng isip ko. Saan nga pala ang punta mo, at bakit mag-isa ka lang? Hindi ka ba natatakot? Delikado ang lugar na ito, lalo na sa mga katulad mong bagong salta pa lang. Napanganga ako, parang biglang umahan ang takot ko, ngunit mabilis kong iwinaglit iyon sa isipan ko, alam kong hindi nito intensyon ang takutin ako. Marahil ay pinapaalalahanan lang ako nito, upang imulat sa katotohanan. Huwag po kayong mag-alala, susunduan naman po ako ni nanay sa bus terminal. At alam niyo po ba, sobrang yaman daw ng napangasawa ng nanay ko. Natigilan ako, hindi nga naman pala ito nagtatanong, at wala rin itong alam kahit pa magkwento ako tungkol sa nanay ko. Talaga, maswerte pala ang nanay mo, wika nito. Alam mo ineng, gusto kita kasi ang daldal mo. Nakangiti akong bumaling dito, madaldal po ba ako? Parang hindi naman. Tumawa ito, Pasay, Cubao, Pasay Cubao. Ang ingay naman po ni Manong. Ano po ang ibinebenta niya? Napakunot ang noo ko, nang makita ang paghalakhak ng babaeng katabi ko, Bisaya ka rin ba? Mabilis akong tumango. O paano, maya-maya hihinto na ako sa Cubao. Mag-iingat ka ha.
Ay sabay na lang po tayo sa Cubao din po ako. Sasanduan po ako ni nanay sa Cubao, masigla kung saad. Talaga, sige sabay na tayo. Ilang sandali lang ay nasa Cubao na rin kami. Tinawagan ko si nanay. Nasa Cubao na rin daw ito, at hinihintay na ako. Hinagilap ng mga mata ko si nanay, pero hindi ko siya makita. Nakakahilo naman kasi ang dami ng taong naroroon, at sobrang ingay pa, parang gusto ko na tuloy silang sigawan, upang sabihing tumahimik naman sila kahit saglit. Wala pa ba ang sundo mo? Napalingon ako. Akala ko nakaalis na ang babaeng katabi ko kanina sa bus. Mukhang hindi pa din dumadating ang sundo nito. Sabi po kasi ni nanay nandito na siya, pero hindi ko naman siya makita, nakasimangot kong tugon. Hindi ko maiwasang kabahan, paano na lang kung hindi ko makikita si nanay? Saan ako matutulog? Tawagan mo, utos nito, napasimangot ako dahil lobat na ang cellphone ko. Nakalimutan ko kasing e-charge iyon bago ako umalis. Gamitin mo muna itong cellphone ko, alok nito. Mabilis ko itong kinuha, at idinial ang numero ni nanay, subalit natigilan ako nang makitang naka-phonebook ang numero ni nanay sa cellphone nito. Pasensya na, pero pwede po bang magtanong? Ano iyan? Bakit naka-phonebook po sa cellphone niyo ang number ni nanay? Kumunot ang noo nito, at mabilis na kinuha sa akin ang hawak kong cellphone. Nakita kong umaliwalas ang mukha nito. Ikaw si Isabel, ang anak ni Ma'am Regina. Hindi makapaniwalang wika nito. Naguguluhan man ako, ngunit nagawa ko pa rin tumango. Sino ba ito at bakit kilala niya ang nanay ko? Ako si Lorna, ang kasambahay ng nanay mo. Tingnan mo nga naman kung maglaro ang tadhana. Natatawang saad nito. Kauuwi ko lang din sa probinsya, kasi nagkasakit ang isa kong anak. At ngayon ay kailangan ko nang bumalik sa pagtatrabaho, kasi ilang buwan din akong absent, wika nito. Lori, kapwa kami napalingon nang marinig ang pamilyar na boses, at alam kong si nanay iyon. Halos lumuwa ang mga mata ko dahil sa nakita. Ang laki na ng ipinagbago ni nanay. Parang nakakapanibago at parang hindi na ito ang dati kong nanay. Ang dating simple manamit kong nanay noon, ay napalitan ngayon ng tila pang millennial na forma, mas lalong gumanda si nanay, talagang nagmana ako sa kanya. Ma'am, ani Ate Lorna at nilingon ako ng nakangiti. Sino ba ang kausap? Nay, tinawid ko ang distansya namin, upang yakapin ito ng mahigpit. Alam kong nagulat ito dahil sa ginawa ko. Anak, ikaw na ba iyan? Hindi makapaniwalang tanong nito, sabay hagod sa akin ng tingin mula ulo hanggang paa. Opo, ako po ito, si Isabel, na maganda mana sayo. Maluha-luha kong wika. Muli kaming nagyakapan hanggang sa nauwi sa hagulhulan. Ikaw na ba talaga iyan, anak? Dati noong iniwan kita sa Antife mo, sipunin ka pa, at lumalakad pa ng walang suot na panty. Tumatawa ngunit umiiyak pa rin itong wika. Ako po talaga ito. Kayo nga po ang hindi ko agad nakilala. Feeling ko mas bata pa po kayo kaysa sakin, natatawa kong wika. Madetang na kasi ang nanay mo, biglang sabat ni Ate Lorna, mula sa likuran namin. Manong pakilagay nga po ng mga gamit nila sa van, utos ni nanay sa lalaking karor ating lang ngayon. Wow! Di na po kita marriage, nay. Natutuwa kong wika. Talagang may driver na ito at van. Curious talaga ako sa itsura ng mapapangasawa nyo, nay. Guwapo syempre. Mayabang nitong wika. Nagkatawanan kaming tatlo, at tinungo ang kinaroroonan ng sasakyan nito. Wow! First time kong makasakay ng ganito kagarang sasakyan. Bulalas ko nang sa wakas ay nasa loob na kami ng sasakyan. Alam mo, anak, marami akong gustong ikwento sa'yo, simula nang mapadpad ako ng Maynila. Pero hindi pa ngayon, kasi alam kong pagod ka sa biyahe. Ani nanay at isinandal nito ang ulo ko sa kanyang balikat. Okay lang po, nay, saad ko. Pwede kang umidlip muna, tutal malayo-layo pa naman ang destinasyon natin. Ani nanay nang mapansin nito ang paghikab ko. Sinunod ko nga ang sinabi ni nanay. Nakaramdam kasi ako ng antok at pagod. Nagising ako sa mga yugyog sa balikat ko. Bumalikwas ako at kaagad na ibinaling sa harap ang paningin ko. Nandito na tayo. Ani nanay. Tila ipinako ako sa aking kinatatayuan, nang bumungad sa paningin ko ang napakataas na gate, at ang higit na umagaw sa atensyon ko, ay ang napakalaking bahay sa loob. Hindi lang malaki kundi malaking malaki at sobrang ganda. Sigurado po kayo na ito ang bahay ninyo? Hindi ko pa rin makapaniwalang tanong.
Walang-wala ang bahay na tinitirahan namin doon sa probinsya, kumpara sa bahay na nakikita ng mga mata ko ngayon. Malamang, natatawang saad ni nanay. Nakita ko ang dalawang security guard na nagbukas ng malaking gate, upang tuluyang makapasok sa loob ang sinasakyan namin. Nang makababa na kami ng sasakyan, ay iginiya ako nito papasok, habang nakasunod naman si Ate Lorna. Ate Lorna, pakisamahan mo muna ang anak ko sa magiging kwarto niya. Opo, ma'am. Kwarto ko po. Hindi ko makapaniwalang tanong. Dati ko nang pangarap na magkaroon ng kwarto sa isang magandang bahay. Oo, anak. Magpahinga ka na muna dyan, at mamaya na kita tatawagan para sa dinner. Alam kong pagod ka, pero bago iyan, magmeryenda ka na kaya muna anito. Maya-maya ay darating na rin ang Tito Virgil mo at ang relatives niya, ipapakilala kita sa kanila. Siyempre hindi ko maiwasang kabahan. Nasisiguro kong edukadong tao ang mapapangasawa nito. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Paano kung latin ako ng pamilya nito? Para akong mahiyaing pusa, habang nagmemeryenda, nandito kami ngayon ni nanay sa gilid ng swimming pool na kulay asol. Nakakamangha talaga ang bawat makikita ko dito sa loob. Sobrang yaman talaga ng mapapangasawa ni nanay. Pwede po bang maligo dyan? Tanong ko, ngunit hindi pa man nakasagot si nanay, ay mabilis na akong tumalon sa mapang-akit na tubig na iyon, ngunit natigilan ako nang maalalang hindi pala ako marunong lumangoy. Nay, tulong nalulunod ako. Taranta kong sigaw kasabay ng paglubog ng katawan ko sa ilalim ng tubig. Diyos kung bata ka, akala ko pa naman marunong kang lumangoy. Narinig kong sigaw ni nanay sabay talon sa tubig, upang sagipin ako. Diyan ka lang kukuha ako ng towel. Ani nanay at iniwan ako sa gilid, na para bang isang basang sisiw. Sapaw ko ang aking dibdib dahil sa sobrang kaba. Hindi ko rin naiwasan ang hindi makainom ng tubig kanina. I don't have time for nonsense things, Dad, naiirito kong wika. Paano ba naman pinipilit ako nitong sumama doon sa bahay nito, kesyo dumating daw galing probinsya ang anak ng mapapangasawa nito na si Tita Regina. I can't believe you, son. Hindi nonsense thing ang pakikipagkilala sa anak ng magiging mommy mo. She will never be my mom. For me hindi ko ipagpapalit si mommy sa gold digger na tulad ng mapapangasawa mo. Watch your language. Hindi gold digger si Regina. Galit na wika ni Daddy. At baka nakalimutan mo na ipinagpalit tayo ng magaling mong ina sa ibang lalaki. Natigilan ako. Tama naman ito. Si mommy ang unang nagloko, kung kaya't nabaling kay Tita Regina ang puso nito. Dating secretary ni Daddy si Tita Regina sa pag-aari nitong shipping company, at marahil ay nagkamabutihan ang dalawa, hanggang sa nauwi sa totoong pag-iibigan. I'm sorry, pero hindi ko po maipapangako sa inyo, na magugustuhan ko si Tita Regina as my new mom, mahina kong wika. I understand, son, pero pagbigyan mo naman sana ako just this time. Marahan akong tumungo bilang pagsang-ayon sa gusto nito. I'm ready, Dad. Napalingon kami sa may pintuan, excited daw makita ni Dana ang anak ni Tita Regina, na kagagaling lang sa probinsya. Ready na ba kayo, kuya? Sa totoo lang wala naman akong balak sana pumunta doon. Para sa akin, it's just wasting my time, lalo na at marami pa akong gagawin doon sa bar and restaurant ko. Yes, walang gana kong tugon. Hi darling, where's your daughter? Paano excited silang makita ang anak mo? Naiirita akong tumingin kay Daddy. Wala akong sinabing excited ako. Nandito kami ngayon sa sala, habang hinihintay ang anak ni Tita Regina. Talagang paimportante pa ito, at nagawa pang paghintayin kami. Kasing ganda ko ba, tita? Narinig kong wika ni Dana. Let's see, tugon ni Tita Regina. Ipaghanda ko lang muna kayo ng merienda, anito at saka nagtungo sa kusina. She's just wasting our time, Dad. Inis kong wika. Bakit pinaghihintay niya pa tayo dito? Kung ayaw niyang lumabas, aalis na ako. Hello everyone. Napaangat ako ng tingin sa babaeng kararating lang. Hindi ko alam kung anong mararamdaman sa mga sandaling iyon. Parang gusto kong bumunghalit ng tawa. Hinagod ko ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko, kung saang bundok ba ito nanggaling, kung manamit ito ay daig pa nito ang isang senior citizen. Manang namanang ang porma. Hindi ako makapaniwala na ito lang ang sasayang sa oras ko.
Be nice. Narinig kong saad ni Dana. Napansin kasi nito ang pagniwi ko. Galing siya ng probinsya kuya, try to understand. Dugtong pa nito. Magandang hapon po sa inyong lahat, magiliw na bati nito. Magandang hapon hiha. Magiliw ding bati ni Daddy. You're really beautiful. Sit down. Hindi ko napigilan ang mapahagalpak ng tawa, dahil sa sinabi ni Daddy, na you are beautiful. Dahilan upang mabaling ang atensyon nito sa akin. Tiningnan din ako ng masama ni Daddy, at ng bunso kong kapatid na si Dana, dahil sa ginawa ko. Hindi ko alam pero parang naestatwa ito nang makita ako. Nakaawang ang mga labi nito, habang nakatingin sa akin. Hi, I'm Dana, we're going to be sisters soon, biglang wika ni Dana. I'm Verhel, you can call me Dad too. Nako, nakakahiya naman po. Kahit tito na lang, wika ng probinsyana. I think I'll go ahead. I'm just wasting my time here. Seryoso kung saad sabay tayo. Wala nang nagawa si Dana at Daddy nang iwanan ko ang mga ito sa sala.